hindi naman ako naimbita ron eh. So, hindi ko pa alam kung anong nandun. So, malalaman ko. Pero pinatanong ko na, gaya na sabi ko kanina, di ba? Ano yung priority measures ng mga senador? Top 5, tinanong na yan ni Senate President Zubiri at Majority Leader Villanueva. Ano yung mga priority ng Kamara? Ano yung nasa LEDAC? Titingnan namin at pipili kami mula doon para magkaroon kami ng tinatawag nating sariling Senate agenda. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero may rason para mag-alanganin tayo, pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kami... Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ay, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify, Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warrant petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni Numan. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Di ba?
Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. From the point, yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Merong saan nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanong niyo. Halimbawa, maraming nireid ang police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa bodigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang may sa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas, siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other Pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga, nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa Pogo operation. So, factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasuhan? Billion naman talaga, kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa Pogo, bilyong piso naman talaga, na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun, ha? Hindi pa yung kita sa Pogo. So, malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na to noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal. Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current President or Chairman Altenco that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para yung taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government.
Sir, tanong ko lang, ano yung reason behind bakit si Senator Raffy Tulfo give up yung Energy Committee at kinuha yung Public Services Committee? Kasi bahagi ang transport ng Public Services Committee at ang advocacy niya naman talaga niya, kahit sino nanonood ng programa niya ay yon. Kaya nga ang kinuha rin niya, di ba, migrant workers. At kasama kasi doon ang transport sector. Lumped sa public services ang transport sector if you look at the rules. Okay. Raymond? Ayaw mo nun, may ginibab kaysa naman dagdag pa. Di ba? Ang hirap no? Pero kay Senator Aimee, ilan ang nabawas, sir? Isa lang? Isa o dalawa. Naiwan sa kanya 4 yata. Ha? 4 talaga, sir, di ba? 4 sa... May nabawas siya. 4 nga. 4 na. So, walang nabawas, sir? Alam ko may nabawas na isa. Ha? So, 4 Basta pa rin? dinagdag ang urban. Hindi ko na maalala kung may binawas. Yung housing and urban. At malamang ngayon lang yan, mag-a-adjust pa naman yan. It'll still adjust because tingin ko may mga mabibilao ka naman na parang, di ba, parang pag-buffet ba? May mabibilao ka naman ay, di ba? So, let's give it time. And then bakit, sir, out of a sudden, from Senator Mark Villar, nawala yung Economic Affairs Committee? Bahagi ng naging usapan at kasunduan para mas maging normal ang pagtakbo ng Senado. Dahil hindi naman kami nagkakausap talaga, dahil nga sa mga bugso ng damdamin, so nagkausap lang kami kahapon para malaman kung ano yung mga gustong komite. So yun ang hinigi ni former Senate President Zubiri? Not necessarily. Bilang mga miyembro, marami silang, para sa lahat, pinag-usapan namin kung ano yung bagay, kung ano yung angkop. Dahil kailangan namin ng tulong na bawat isa at kailangan tumakbo yung mga komiteng yun. At hindi naman namin kayang hawakan lahat. Okay, Raymond. So, doon lang sa case ni natanong naman ito the other day, pero tanungin ko na yun dahil tapos na ang session. Yung case ni Secretary Kakdak, dahil natapos na ang session, ano yung dapat na term na siya ngayon, bypass na siya and kailangan siyang i-reappoint ni Presidente? Bypass na siya at kailangan siyang i-reappoint ng Presidente. Tama ka. At ang naging dahilan nun, kung maalala mo, tumutol ang Kamara. Tumutol si Congressman Marcoleta. At in-announce naman ng Kamara yan sa Commission on Appointments na voting as one sila. So, binigyan namin ng daan yung kanyang objection at hindi na namin pinahaba pa yung kwento para matapos yung confirmation nung 3 general at ilang senior officers ng AFP. Sir, may nagpapatanong, bakit daw Senator Loren Legarda na most senior, 4-time senator, pero ang kanyang committee yun lang social development goal ba yun? Wala naman doon yun. Si Senator Cayetano nga, isa sa mga pinaka-senior din, pero science and technology ang kanya. Depende naman yan. Hindi, noon. Noon. Pero may bibigay pa bang ibang committee kay Senator Loren, sir? Gaya na nasabi ko, mag-a-adjust kami as we go along. May hinihingi po ba siya na ibang committee? Nag-uusap-usap sila eh. Hindi pa masyado kasi nagkakausap dahil nga may mga tulak pa ng dibdib at damdamin sa ngayon, pero may pinauhupa pa ba naman? sana humupa sa pagdari ng panahon at yesterday was better than the other day. Di ba? The other day was better than Monday. And as we go along, I think it will all fall into place. Macon.